Ang mapagpalang araw po sa ating lahat. And once again, I am Lieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about unforgiving heart hinders our prayer. So our scriptures po ay Mark chapter 11 verse 25, NIV version. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them so that your Father in heaven may forgive you your sin. ASND version. Kapag kayo'y nananalangin at mayroon kayong kinikimkim na galit laban kanino man, patawarin ninyo upang patawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit sa inyong mga kasalanan. So, yung video po ni Pastor Russell is nagtuturo po siya tungkol sa kahalagahan ng pagpapatawad sa ating buhay bilang mga Kristiyano. So, binibigyan din niya na ang hindi pagpapatawad ay nagiging hadlang sa ating mga panalangin at relasyon syempre sa ating mahal na Diyos. So, pinapaliwanag niya na ang tunay na kapatawaran ay nagmumula sa ating puso at nagdadala ng kalayaan or freedom at kapayapaan sa ating buhay. So, ang kanyang mensahe is nagpapakita na ang pagpapatawad ay isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya na hindi dapat walang bahala. So, dadako naman po tayo sa ating teaching. So, yung teaching po mula kay Pastor Russell is first, you cannot control others people desires and action, but we can control our own. So, sa madaling sabi po, hindi natin kayang kontrolin ang ating hindi natin kayang kontrolin ang mga kagustuhan at aksyon ng ibang tao, pero kaya natin kontrolin ang ating sariling reaksyon at desisyon. So, ang pagpapatawad po kasi isang desisyon. Desisyon sa ating mga kamay, kahit pa hindi humihingi ng tawad ang mga nagkasala sa atin. Tinuturo po ni Pastor Russell na ang mahalagang matutunan natin is yung responsibilidad sa ating sariling emosyon, aksyon, at ang bahagi nito is yung pagpapatawad natin. So, pangalawa naman po is yung unforgiving heart hinders our prayers. So, dito naman po, tatagalugin ko po, ang puso na hindi nagpapatawad ay nagiging hadlang sa ating mga panalangin. Tama po yun, kasi kapag tayo ay kumikimkim ng galit at sama ng loob, is nahihirapan tayong makipag-ugnayan sa Diyos. Tapos, kung ano-ano yung naiisip natin mga bagay na hindi dapat natin naiisip kapag nagdadasal tayo. So, ipinaliwanag din po ni Pastor Russell na ang hindi pagpapatawad ay isang hadlang na pumipigil sa ating mga dalangin na gustong marinig at sagutin ng ating mahal na Diyos. So, ang kapatawaran po is nagpapalinis ng ating puso at nagbubukas ng daan upang magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon at koneksyon sa ating Diyos. So, pangatlo naman po is God gives us if we forgive others. So, sinasabi po dito kapag pinapatawad po tayo ng ating mahal na Diyos, dapat marunong din tayo magpatawad ng iba. Ipinapakita ang aral na ito sa kahalagahan ng kapatawaran sa ating relasyon sa ating mahal na Diyos. Kasi kapag tayo po ay nagpapatawad is pinapakita natin na naiintindihan natin ang awa at biyayang pinagkaloob sa atin ng mahal na Diyos. At ayon din po kay Pastor Russell, ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa kapakanan ng taong pinatawad natin, kundi para sa ating sariling kalayaan at kapayapaan. So, dadako naman po tayo sa ating application mula kay Pastor Russell. So, ang first application po natin is stop waiting for other people to ask our forgiveness. So, wag nating hintayin na humingi ng tawad ng iba bago tayo magpatawad. Dahil ang pagpapatawad ay hindi nakasalalay sa aksyon ng iba, kundi sa ating sariling desisyon. Na palayain ang ating puso mula sa galit at sama ng loob,
At ipinapaliwanag ni Pastor Russell din po na ang pagpapatawad ay isang hakbang na dapat nating gawin para sa ating sariling kapakanan. Hindi lamang dahil hinihingi ito ng sitwasyon o hinihingi natin para lang magpatawad tayo. So, pangalawa naman po is release forgiveness in order to be forgiven. So, syempre, pawalan natin ang kapatawaran upang tayo ay mapatawad din. So, ang kapatawaran po kasi ay isang proseso na nagdudulot ng kalayaan, hindi lamang sa taong pinapatawad natin, kundi para na rin sa ating sarili. Sa pamamagitan po kasi ng pagpapatawad or forgiveness, nililinis natin ang puso at binubuksan daan para sa awa at kapatawaran ng Diyos. Ayon din po kay Pastor Russell, ang pagpapatawad ay isang mahalagang hakbang patungo o tungo sa pagkakaroon ng malinis at mapayapang relasyon sa ating Diyos. So, last application po is yung set ourselves free from anger, grudges, and bitterness. So, palayain natin ang ating sarili mula sa galit, sama ng loob, at kapaitan. Kasi, ang mga ito ay negatibong emosyon or negative emotion na nagiging pabigat sa ating mga puso at hadlang sa ating relasyon sa mahal nating Diyos at sa ating mga kapwa-tao. Ipinapayo or binibigyang daan or laan ni Pastor Russell na matutunan nating bitawan ang mga ito upang magkaroon tayo ng mas maligaya at mapayapang buhay. Ang pagpapatawad po kasi ay nagdudulot ng kalayaan at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang bagay sa mundong ito. So, next po is dadako po tayo sa ating discussion. So, our discussion is first question, what hinders us from releasing forgiveness? So, ang isa pong pangunahing hadlang sa pagpapatawad ay ating mga sariling pride o kayabangan. So, madalas po kasi nating iniisip na tayo ay mas tama at ang iba ay laging mali. Ang ganitong pag-iisip po kasi ay nagiging balakid upang tayo ay magpakumbaba at magpatawad. Pangalawa naman po is yung takot na muling masaktan ay isa ring malaking hadlang. Kasi kapag tayo ay nasasaktan, nagiging natural na reaksyon ang magtayo ng pader upang protektahan ang ating sarili. Or, in other short is galit. Galit po yung nagbubuo ng pader na yon upang hindi na ulit tayo muling masaktan or muling masaktan, tama, word. So, yung ganitong pader po kasi is nagiging hadlang sa pagpapatawad. Bukod dito is ang hindi pagkakaintindihan ng tunay na kahulugan ng kapatawaran ay isa pang hadlang. Kasi maraming tao ang iniisip na ang pagpapatawad ay nangangahulugan ng paglimot sa nangyari. Kaya't sila'y nahihirapang magpatawad. So, dadako naman po tayo sa ating last question, which is, what should we do in order to forgive? So, para po sa akin, para makapagpatawad tayo, kailangan muna natin kilalanin ang ating sariling kahinaan at kahandaan na magpakumbaba. Dapat tayong lumapit sa Diyos at humingi ng kanyang tulong upang magkaroon ng pusong mapagpatawad. Kasi, isa po ito sa mahalagang pag-alala sa ating sariling karanasan ng kapatawaran, mula sa ating mahal na Diyos. Kapag nauunawaan natin kung gaano tayo pinatawad ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan, nagiging madali para sa atin na magpatawad din sa iba. Isa pang mahalagang hakbang ay ang pag-release ng ating sama ng loob sa ating Diyos. Kasi sa pamamagitan po kasi ng panalangin is maaari tayong nating ipahayag sa Diyos ang ating mga sakit o hinanakit at humingi ng kanyang kapayapaan at kagalingan. Sa ganitong paraan po kasi is mapapalaya natin ang ating mga puso mula sa galit at kapaitan at magiging handa tayong magpatawad ng buong puso at walang pag-aalinlangan.